Madilim na ang kalangitan at dumating na ang gabi. Si Ming-hee ay pumunta sa pinakamalapit na gripo habang kausap si Nurse Song sa telepono. Tinanong siya ni Nurse Song kung bakit hindi niya sinagot ang kahit isa sa kanyang mga tawag at kung ayos lang ba siya. Sinabi ni Ming-hee na nakamute ang kanyang telepono. Ipinaalam ni Nurse Song na dumating na ang mga opisyal sa gusaling kanyang nabanggit at nasa kontrol na nila ang lugar ngayon. Sinabi rin niya na kasalukuyan ang nililipol ng mga opisyal ang mga halimaw na natuklasan sa loob, ngunit hindi nila nakita si Ming-hee o si Dr. Zhao. Ipinaliwanag ni Ming-hee ang lahat kay Nurse Song, kasama na ang plano ni Dr. Zhao, na buong insidente ng polusyon at na nasa isang amusement park siya. Sinabi rin niya kay Nurse Song ang plano ni Dr. Zhao na ibuhos ang maruming blood serum sa supply ng tubig ng lungsod upang tuluyang makontaminate ang sistema ng imburnal ng lungsod ng Lanyang. Gulat na gulat si Nurse Song nang malaman ang kasuklam-suklam na plano ni Dr. Zhao. Ipinabatid ni Ming-hee kay Nurse Song na nagawa niyang nakawin ang blood serum mula kay Dr. Zhao, at naniniwala siyang iyon ang sanhi ng mutasayon. Ipinaliwanag ni Nurse Song kay Ming-hee na parehong antibodies at pinagmulan ng mutasayon ang dapat nasa blood serum ng isang organismo. Kapag nakuha na ng mga eksperto ang antibodies mula sa blood serum, makakabalik sa normal ang maruming southern suburb. Sinabi ni Nurse Song kay Ming-hee na napakahalaga ng blood serum na hawak niya. Sinabi ni Nurse Song kay Ming-hee na manatili siya sa kanyang kinaroroonan dahil ay papapunta niya ang mga opisyal sa amusement park para sunduin siya. Hindi sumang-ayon si Ming-hee at sinabi niya kay Nurse Song na maghihintay siya sa Southern Tower dahil hinahabol pa rin siya ni Dr. Zhao, at hindi siya maaaring manatili sa isang lugar. Sinabi niya kay Nurse Song na ipaalam sa mga opisyal na nag-mutate si Dr. Zhao, at kailangan nila ang tulong ng mga eksperto, kung hindi, papatayin lang ni Dr. Zhao ang lahat. Pagkatapos pumayag ni Nurse Song, nagsimula ng tumakbo si Ming-hee. Pagdating ni Ming-hee sa Southern Tower, nandoon na si Dr. Zhao, at hinihintay ang kanyang pagdating. Bumalik si Dr. Zhao sa anyong tao, at labis na nagulat si Ming-hee nang makita siya. Binati ni Dr. Zhao si Ming-hee, at sinabihan siya na hindi mo ba titingnan ang mga tao doon sa taas. Nang tumingala si Ming-hee, nakita niya ang mga dati niyang kaklase, sina Lin Yuyu, Zhu Xing, Lu Xinghong, at Wang Xiaodan, na nakasakay sa drop tower. Ipinaliwanag ni Dr. Zhao na nasalubong niya ang mga ito habang papunta roon. Nais niya sanang patayin ang mga ito ngunit piniling itira matapos malaman na kilala nila si Ming-hee. Lahat sila ay nagmamakaawa kay Ming-hee na iligtas sila, sinasabing inosente sila at ang target ng halimaw ay si Ming-hee, hindi sila. Umiiyak at sumisigaw sila na ayaw pa nilang mamatay. Umiiyak si Lin Yuyu habang sinasabing tumakbo na si Ming-hee, at sinabihan siyang hindi sapat ang lakas niya upang harapin si Dr. Zhao. Ipinaalam ni Lin Yuyu kay Ming-hee na isa ng general-ranked monster si Dr. Zhao. Hindi alam ni Ming-hee ang gagawin, tiyak niyang hindi niya kayang talunin ang mutated na si Dr. Zhao. Handa niyang kalimutan sina Zhu Xing, Lu Xinghong, at Wang Xiaodan, ngunit hindi niya kayang pabayaan si Lin Yuyu. Nagpasya si Ming-hee na magpatagal ng oras hanggang dumating ang mga opisyal, iyon lamang ang solusyon niya upang makaligtas ang lahat. Habang nag-iisip si Ming-hee, dahan daw ang papalapit sa kanya si Dr. Zhao. Nang malapit na si Dr. Zhao, tinanong niya si Ming-hee kung mayroong espesyal na taong pinahahalagahan sa kanyang mga kaklase, iniisip kung maaaring ito ang kasintahan ni Ming-hee, at iniisip na ang taong pinahahalagahan ni Ming-hee ay ang nagsabi sa kanya na tumakbo. Sa narinig, si Lin Yuyu ay namula. Ipinaliwanag ni Ming-hee kay Dr. Zhao na magkaklase lamang sila na nag-aalaga sa isa't isa. Tumawa si Dr. Zhao, at tinanong si Ming-hee kung magkaklase lamang ba talaga sila at kung sulit bang isugal ni Ming-hee ang kanyang buhay para kay Lin Yuyu. Sinabi ni Ming-hee kay Dr. Zhao na hindi niya kailanman maiintindihan iyon dahil may pagkakaiba ang tao sa halimaw. Nagdilim ang mukha ni Dr. Zhao, at tinanong si Ming-hee kung tinatawag ba siyang halimaw. Ngumiti si Ming-hee at sinabing naaalala niya ang lahat ng sinabi ni Dr. Zhao sa ilalim ng lupa, na ang buhay at sangkatauhan ay mga cancer cells na sumasalanta sa universe, at nagdudulot ng sakit. Ngunit para kay Ming-hee, ang pag-iral ng buhay at ang pagkakaroon ng sangkatauhan ang nagbigay buhay sa malungkot na universe. Ang ebolusyon ng universe ay nagbigay daan sa pag-usbong ng buhay.
Tinatanong ni Dr. Zhao kung paano nagbigay daan ang ebolusyon sa pag-usbong ng buhay at paano umuunlad ang sangkatauhan. Naniniwala si Minghi na patuloy na umuunlad ang pag-iisip at sibilisasyon ng sangkatauhan, kabilang na ang pag-iral ng mga superhuman. Tinanggihan ni Dr. Zhao ang ideya, at sinabing ang mga superhuman ay parang mga virus lamang na may kakayahang ipagtanggol ang kanilang sarili. Aminado si Dr. Zhao na may ilang mga virus na mas mahirap paksain dahil sa kanilang kakayahang lumakas sa pamamagitan ng ebolusyon. Nagmukhang may kasalanan si Minghi at umiwas ng tingin kay Dr. Zhao. Nagmungkahi siya na dahil parehong pinaninindigan nila ang kanilang sariling pananaw at hindi nila kayang patunayan kung sino ang tama, dapat nilang resolbahin ito kung sino ang mas malakas ang siyang tama. Sinabi niyang kinakatawan niya ang sangkatauhan at tinanong kung ano ang kinakatawan ni Dr. Zhao. Sinabi ni Dr. Zhao kay Minghi na siya ang kumakatawan sa pinakamataas na kapangyarihan ng universe, ang pinakamataas na kapangyarihang wawasak sa sangkatauhan. Kinuha ni Minghi ang blood serum at sinabi kay Dr. Zhao na kung matatalo siya nito, ibibigay niya ang blood serum kay Dr. Zhao. Ngumiti si Dr. Zhao at sinabing hindi alam ni Minghi ang kanyang lugar. Hinamon ni Minghi si Dr. Zhao, sinabing kung hindi man lang niya kayang talunin ang isang estudyanteng gaya niya na hindi nakapasok sa Superhuman Institute, dapat tumigil na siya sa kanyang katawa-tawang paniniwala. Nilait pa niya si Dr. Zhao, at tinawag itong talunan at basura, ngunit hindi nagpadala si Dr. Zhao at nanatiling kalmado. Iniisip ni Dr. Zhao na hindi na kailangang gawing masalimuot ang mga bagay-bagay, kung hindi ibibigay ni Minghi ang blood serum, papatayin na lang niya ang 4 na dating kaklase ni Minghi. Hinamon ni Minghi si Dr. Zhao na patayin ang kanyang mga dating kaklase. Sinabi niya kay Dr. Zhao na lahat sila ay ang mga estudyante ng Superhuman Institute, na sa kanilang induction, nanumpa sila na ipagtatanggol ang bayan, ang mga lungsod, at mga mamamayan sa lahat ng pagkakataon. Sinabi ni Minghi kay Dr. Zhao na hindi mahalaga ang buhay ng kanyang mga dating kaklase kapalit ng kaligtasan ng lahat sa lungsod ng Lanyang. May dignidad ang mukha ni Lin Yuyu, habang umiiyak sina Zhu Xing, Wang Xiaodan, at Lu Xinghong sa mga sinabi ni Minghi. Tinanggap ni Dr. Zhao ang hamon ni Minghi, at mga butong karayom ang nagsimulang tumubo sa kanyang kaliwang braso. Sinabi niya kay Minghi na papatayin na niya ang kanyang mga dating kaklase. Kumuha si Dr. Zhao ng isa sa mga butong karayom at binali ito, na naging parang kutsilyo. Inihagis niya ang butong karayom sa drop tower, at tinamaan ang kanang binti ni Zhu Xing. Nanlaki ang mga mata ni Zhu Xing at Wang Xiaodan, habang sumigaw si Zhu Xing ng malakas. Nagsimulang tumakbo si Minghi palayo, at binalaan siya ni Dr. Zhao na tatargetin niya ang mukha ng mga dating kaklase ni Minghi, at naghagis ng isa pang butong karayom sa drop tower. Muling tumama ang butong karayom sa kanang balikat ni Lin Yuyu. Sinabi ni Dr. Zhao na tila nagkamali siya. Nagsimula ng tumakbo ng mas mabilis si Minghi, at nagulat si Dr. Zhao, na galit na galit. Pinagbantaan pa niya si Minghi na kung hindi siya titigil sa pagtakbo, tatadteran niya ng butas ang mga dating kaklase nito. Ngunit tuluyan ng tumalikod si Minghi sa kanyang mga dating kaklase, at nagpatuloy sa pagtakbo. Hindi kayang hayaang makawala muli si Minghi ni Dr. Zhao, sapagkat mahihirapan na siyang habulin ito kapag nagdesisyon si Minghi na tumakas. Iniisip ni Dr. Zhao na kahit sayangin pa ang oras, maaari niyang samantalahin ang pagkakataon upang wasakin si Minghi at makapaghiganti. Ngumiti siya at tinanggap ang alok ni Minghi. Huminto sa pagtakbo si Minghi at huminga ng malalim. Tumubo ang mga butong karayom sa paligid ni Minghi. Biglang nag-mutate si Dr. Zhao, at inatake niya ang lupa. Nagkalat ang alikabok at mga debris, at nang hamupa ang alikabok, isang lugar na pinalilibutan ng mga butong karayom ang lumitaw. Sinabi ni Dr. Zhao kay Minghi na walang saysay kung paikot-ikot lang ito sa pagtakbo. Kaya ang lugar na pinalilibutan ng butong karayom ang magiging kanilang arena. Binalaan niya si Minghi na papatayin niya ang isa sa kanyang mga dating kaklase tuwing lalampas siya sa linya. Walang pag-aalinlangan na tinanggap ito ni Minghi. Sinabi ni Dr. Zhao na maaaring mailigtas ni Minghi ang kanyang mga dating kaklase at maging bayani ng buong lungsod ng Lanyang kung matatalo siya nito. Binali ni Dr. Zhao ang isang pulang butong karayom mula sa kanyang kaliwang braso habang sinasabi kay Minghi na masyado siyang mahina para makamit ang mga bagay na iyon.
Sinabi niya na narinig niyang nauwi si Ming-hee sa ospital dahil hindi niya napasa ang entrance exam ng Superhuman Institute at nagpa siya itong magtangkang magpakamatay. Hindi makapaniwala si Dr. Zhao na siya pala ang gumawa ng operasyon kay Ming-hee. Sinabi niya kay Ming-hee na isa siyang walang pangalang talunan na hindi man lang nakapasa sa Superhuman exam, walang umaasa sa kanya, at ang tanging nararamdaman ng kanyang mga kaklase para sa kanya ay awa. Ibinulalas pa ni Dr. Zhao na ang kanyang mga kaklase ay nag-aksaya ng oras sa pagtatawa sa kanyang kahangalan. Walang nagmamalasakit sa kanya maliban sa pagpilit ng guro na bigyan siya ng bulaklak sa simula. Pagkatapos nito, halos wala nang bumisita sa kanya sa buong taon. Sa sandaling iyon, habang inaatake siya ni Dr. Zhao, tumahimik lamang si Ming-hee habang iniwasan ang mga pisikal na atake nito. Kinamumuhian ni Dr. Zhao si Ming-hee sa kanyang malungkot at walang kwentang buhay, at ngayon ay nagpapanggap itong makapangyarihan at bayani. Nahihirapan si Ming-hee sa pag-iwas sa lahat ng atake ni Dr. Zhao, at unti-unti siyang naa-atras. Hiniling ni Lin Yuyu kay Ming-hee na tumakas. Nakita ni Dr. Zhao ito, at ang kanyang braso ay nagbago at naging isang karit. Agad niyang hinampas si Ming-hee, ngunit umatras ito, gayunpaman, ngayon ay dumudugo na ang kanyang dibdib. Umiyak si Lin Yuyu at nakiusap kay Ming-hee na tumakas na lamang. Subalit nanatiling tahimik si Ming-hee, at dahan daw ang tumayo habang hawak ang kanyang dugwang dibdib gamit ang kaliwang kamay. Tinanong siya ni Dr. Zhao kung bakit siya nag-abala pang bumangon, at sinabi na dapat sana ay namatay na siya sa operating table 1 taon na ang nakalipas. Dinilaan ni Dr. Zhao ang kanyang kamay at sinabing gising na si Ming-hee ngunit wala siyang magagawa. Malapit nang umalis si Ming-hee sa arena ng mga bone needle ngunit naalala niyang pinagbantaan siya ni Dr. Zhao na papatayin ang isa sa kanyang mga dating kaklase kung lalabas siya sa hangganan. Lumapit si Dr. Zhao kay Ming-hee, at sinabing isa lamang siyang walang kabuluhang kulisap sa mundo. Inihanda ni Dr. Zhao ang sarili para tapusin si Ming-hee, ngunit tinilamsikan ni Ming-hee si Dr. Zhao ng dugo sa mata, at agad na pumwesto sa likuran nito. Nagningning ng pula ang mga kamay ni Ming-hee, at sinuntok niya sa ulo si Dr. Zhao habang sinasabing nandidiri siya sa kanya at ang talagang namumuhay sa maruming at malungkot na buhay ay siya. Nakasalampak si Dr. Zhao sa sahig. Napagtanto nila na isa sa pinakamalakas na pamamaraan ng Mystic Punch ay ang mismong dugo ni Ming-hee, na tinawag niyang Blood Fiend Fist. Napasigaw ang mga dating kaklase ni Ming-hee mula sa drop tower, at hinihikayat siyang patayin si Dr. Zhao. Umiiyak si Zhu Xing at nagmamakaawang unahin muna ni Ming-hee ang kanilang kaligtasan dahil natatakot siyang maubusan siya ng dugo at mamatay. Sinabi ni Wang Xiaodan kay Zhu Xing na mas marami ng dugo ang nawala kay Ming-hee kaysa sa kanya. Tinawag ni Lin Yuyu si Ming-hee habang umiiyak at nakikiusap kay Ming-hee na gamutin muna ang kanyang sugat. Sa pagkakataong ito, masyado nang dumudugo si Ming-hee. Biglaang naghagis si Dr. Zhao ng bone needle sa lupa at sinimulang magsalita. Sinabi niyang masyado nang maingay si Ming-hee at ang mga dating kaklase nito. Pinagbantaan niya ang mga dati niyang kaklase na kakalagkarin niya sila kapag natapos na siya kay Ming-hee. Inalis ni Dr. Zhao ang mga bone needle sa paligid ng arena na tumusok sa kanya nang bumagsak siya sa likod. Pagkatapos nito, agad na natahimik ang mga dating kaklase ni Ming-hee. Tumayo si Dr. Zhao habang inaalis ang huling bone needle na tumusok sa kanyang balikat at sinabi kay Ming-hee na napansin niyang ang superpower nito ay nasa kanyang kamao. Sa sandaling ito, hindi na nagliliwanag ng pula ang mga braso ni Ming-hee. Bago pa maalis ni Dr. Zhao ang huling buto, sinamantala ni Ming-hee ang pagkakataon at sinuntok sa mukha si Dr. Zhao. Napaikot ang ulo ni Dr. Zhao dahil sa lakas ng suntok ni Ming-hee. Kahit hinangaan ni Dr. Zhao ang suntok, sinabi niyang walang silbi iyon laban sa kanya. Naalala niya ang pagpatay ni Ming-hee sa isang mutated giant demon rat sa pamamagitan ng nagliliyab na suntok malapit sa tulay sa tabi ng ospital. Muling nagningning ng pula ang mga kamao ni Ming-hee, at pinaulanan niya si Dr. Zhao ng mga suntok sa ulo at katawan. Walang magawa si Dr. Zhao upang ipagtanggol ang sarili laban sa mga suntok ni Ming-hee. Natapos ni Ming-hee ang kombinasyon ng suntok sa pamamagitan ng isang malakas na kaliwang suntok. Napaatras si Dr. Zhao ngunit nanatiling nakatayo.
Sinabi niyang napansin niyang may kakayahan si Minghi na sumipsip ng iba't ibang bagay at gamitin ang mga epekto nito sa kanyang mga suntok. Interesado si Dr. Zhao sa superpower ni Minghi ngunit tiwala siya na hindi ito sapat para talunin siya. Naalala ni Lu Xinghong na ang superpower ni Minghi ay isang white dust rank, isang hindi halatang kakayahan na may kinalaman sa swerte at hindi maaaring gamitin sa labanan. Nalito si Wang Xiaodan ngunit sa ngayon, ang alam lamang niya ay mas malakas si Minghi kaysa sa kanilang lahat kaya hinikayat niya itong patayin si Dr. Zhao. Habang ginagawa ito, naglakad si Dr. Zhao na nagdulot ng pagkabitak ng lupa, at lumapit kay Minghi. Sinabi niyang kasalukuyan siyang may lakas ng isang Lord rank at hindi siya tulad ng mga bulati at insekto na pinatay ni Minghi. Tinukso niya si Minghi, sinasabing kahit suntukin siya nito hanggang sa mapagod ang kanyang mga kamao, hindi niya siya matatalo. Sinabi rin niya na hindi kayang tapatan ni Minghi ang kanyang perpektong katawan at hindi siya ang nag-iisang may kamao. Habang nagsasalita, naghanda si Dr. Zhao para suntukin si Minghi, ngunit mabilis na kumilos si Minghi at sinalag ang kamao ni Dr. Zhao gamit ang kanyang kamao. Subalit napatalsik pa rin siya at tila walang epekto ang kanyang mga atake dahil sa kakayahan ni Dr. Zhao na mag-regenerate. Nagpatuloy si Dr. Zhao sa paghabol at pagsuntok kay Minghi. Wala siyang pagkakataong samalag, at mas lalo pang bumilis ang mga atake ni Dr. Zhao nang ihanda niya ang kanyang kamao. Nang makakita si Dr. Zhao ng puwang, agad niyang sinuntok ang tiyan ni Minghi gamit ang kaliwang kamao, na nagpatalsik sa kanya. Tumubo ang mga bone needle mula sa katawan ni Dr. Zhao at pinaputok ang mga ito patungo kay Minghi na nasa kalagitnaan ng hangin. Wala nang nagawa si Minghi kundi salagin ang mga bone needle gamit ang kanyang mga braso. Ngunit nagtataka si Dr. Zhao na ni isang bone needle ay hindi tumama kay Minghi kahit sa malapitan. Sabay na bumagsak ng ligtas si Minghi, at siya mismo ay nagulat. Naalala ni Dr. Zhao na si Minghi ay may isang hindi halatang superpower, ang swerte. Hanga si Dr. Zhao sa swerte ni Minghi at ang pakinabang nito. Kung tumama kahit isang buto kay Minghi, siguradong mamamatay siya o magiging baldado. Kumuha si Dr. Zhao ng malaking bone needle na tumubo mula sa kanyang braso, at inasinta ang drop tower tulad ng isang sibat. Sinabi niyang sa kasamaang palad, ang mga dating kaklase ni Minghi ay hindi kasing swerte niya. Naguluhan si Minghi at ipinaalala kay Dr. Zhao ang kanilang kasunduan. Tumawa si Dr. Zhao at sinabi kay Minghi na hindi siya tumatalikod sa kanyang pangako at ipinayo niyang tingnan ang kanyang kinatatayuan. Napagtanto ni Minghi na natulak siya palabas ng hangganan. Sinabi ni Dr. Zhao na dahil sa kanyang kahinaan, isa sa kanyang mga dating kaklase ang mamamatay. Sina Zhu Xing, Lu Xinghong, at Wang Xiaodan ay sumigaw at nakiusap kay Dr. Zhao na patawarin sila. Nakasalamin ang malaking bone spear sa mga mata ni Lin Yuyo bago tumama ito sa kanyang dibdib. Namulat ang mga mata ni Lin Yuyo at nalaglag ang kanyang ulo. Nanghina si Minghi habang nakatingin kay Lin Yuyo, may halong pagkabigla, hindi makapaniwala, at lungkot ang makikita sa kanyang mukha. Kinagat niya ang kanyang labi at nag-alab ang kanyang galit. Sinabi ni Dr. Zhao na hindi dapat magpakakipot si Minghi. Mula sa medical standpoint ni Dr. Zhao, hanggat hindi hinuhugot ni Lin Yuyo ang bone spear, hindi siya mamamatay kaagad. Ngunit wala siyang pag-asang mabuhay kung hindi siya malalapatan ng lunas sa loob ng 5 minuto. Sa gitna ng kanyang galit, lumapit si Minghi sa mga bone needle na nakapalibot sa kanya, at sinadyang tusukin ang kanyang sariling mga kamay. Sinalungat niya ang mga ito at nagningning muli ang kanyang mga kamao ng pula. Sabay tinapatan niya si Dr. Zhao at sinabing bago matapos ang 5 minuto, siya ang mamamatay. Pareho silang tumakbo papunta sa isa't isa. Sa ngayon, hindi na nagliliwanag ang mga braso ni Minghi. Sinuntok niya si Dr. Zhao sa dibdib ngunit tila walang epekto ang suntok sa kanya. Gumanti si Dr. Zhao at sinuntok si Minghi sa mukha habang sinasabing ang kanyang superpower ay Blue Spirit rank lamang, na nasa kanyang limitasyon na at kahit ubusin niya ang lahat ng kanyang dugo, hindi pa rin ito sapat. Si Dr. Zhao ay kumpiyansa na nararamdaman niyang hindi na niya kailangang lumaban pabalik at si Minghi ay mamamatay pa rin sa pagkawala ng dugo. Patuloy siyang nagsasalita habang madaling binablock at inaatake si Minghi. Nais niyang lubos na ipahiya si Minghi.
Inihayag ni Dr. Zhao na si Minghi ay kasing kaawa-awa ng hitsura niya noong una siyang dinala sa ospital pagkatapos niyang subukang magpakamatay. Ang mga doktor tulad ni Dr. Zhao ay labis na nasusuklam sa mga taong nakakaligtas sa tangkang pagpapakamatay. Kung si Minghi ay hindi man lang nagtagumpay sa simpleng bagay tulad ng pagpatay sa sarili, wala siyang karapatang mabuhay. Si Minghi ang nagnais na mamatay, subalit napunta pa rin siya sa ospital at pinilit ang mga doktor na iligtas siya, nasayang ang mahalagang oras at pagod nila sa isang tulad niya. Wala namang nagmamalasakit sa kanya, at binibigyang diin ni Dr. Zhao na si Minghi ay mahina at walang saysay, kahit na sa huli niyang desisyon na magpakamatay, siya ay nabigo pa rin. Ipinagpatuloy ni Dr. Zhao ang mental na pang-aabuso. Pinuna niya ang naging epekto ni Minghi sa kanyang pamilya, kung paano iniwan ng kanyang kapatid na babae ang kanyang dangal para lamang mapagpatuloy ang pagbabayad sa ospital. Ang kanyang kapatid ay nagmakaawa at lumuhod sa kanya na huwag alisin si Minghi sa ospital. Si Minghi at ang kanyang kapatid ay laging namumuhay sa pinakamababang antas ng lungsod, nagtatrabaho gamit ang kanilang katawan para sa mga makapangyarihan at mayayaman. Tinanong ni Dr. Zhao kung bakit niya niloloko ang kanyang sarili at nagpapanggap na isang dakila. Natapos ang tanong at nagbigay ng mabigat na suntok si Dr. Zhao kay Minghi, at itinulak siya palayo. Si Dr. Zhao ay yumuko at tumalon, at habang nasa ere, inalok niya si Minghi na tapusin na ang kanyang miserableng buhay para hindi na siya maging pabigat pa sa iba. Pinagsama niya ang kanyang mga kamay, at tumubo ang mga spike ng buto mula sa kanyang mga kamay. Tumingin si Dr. Zhao sa ibaba at nakita ang maliit na figure ni Minghi. Sumigaw siya at sinabi na si Minghi ay talagang walang halaga. Habang bumabagsak mula sa kanyang talon, naghanda si Dr. Zhao para durugan si Minghi gamit ang kanyang Colossus Hammer Smash. Nang bumagsak si Dr. Zhao, nagkalat ang alikabok sa paligid at walang makitang malinaw. Nang mawala ang usok, tumayo si Dr. Zhao, at nang tumingin siya sa harapan niya, ang kanyang mukha ay nagulat. Pinuri niya si Minghi sa pag-iwas sa kanyang Colossus Hammer Smash, ngunit sinabi niyang malas ito dahil siya ay nasa labas ng arena. Lumitaw ang mga malalaking spike ng buto sa paligid ni Dr. Zhao, at makikitang si Minghi ay nasa labas na ng arena. Kung hindi umalis si Minghi sa arena, siguradong natusok siya ng mga malalaking spike ng buto. Sinabi ni Dr. Zhao na dahil sa pag-iwas ni Minghi, may ibang mamamatay sa halip. Kinuha niya ang isa sa malalaking spike ng buto, ngunit sa pagkakataong iyon ay nagsalita si Minghi. Sinabi ni Minghi kay Dr. Zhao na hindi siya kailanman nagtangkang magpakamatay, at pinapahalagahan niya ang kanyang buhay higit pa sa iba. Pinabayaan lang ni Dr. Zhao ang sinabi ni Minghi, at sinabing hindi iyon mahalaga, ang mahalaga ay may namatay na isang dating kaklase ni Minghi dahil sa kanya. Ngunit tumugon si Minghi na si Dr. Zhao ang walang may malasakit sa kanya. Ang kanyang kapatid ay sumuko ng kanyang dangal at nagmakaawa kay Dr. Zhao dahil mahal niya si Minghi, ang kanyang natatanging pamilya. Naalala ni Minghi ang mga salita ng kanyang kapatid noong siya ay nasa ospital pa. Sinabi ng kapatid niya na kahit hindi siya magising muli, patuloy niya itong dadalawin kahit na siya ay tumanda at gumamit na ng tungkod para lamang makapunta sa ospital. Sinabi ni Minghi kay Dr. Zhao na maging si Nurse Song ay hindi siya iniwan noong naganap ang mga mutasayon ng hayop, kahit abala ang lahat sa pagligtas sa kanilang mga sarili. Hindi siya iniwan ni Nurse Song na isang taon nang hindi gumigising. Sa pagkakataong ito, sinabi ni Minghi na hindi niya iiwan ang kanyang mga dating kaklase. Si Lin Yuyu ay nanguna sa paghingi ng donasyon mula sa kanilang klase para kay Minghi. Sa sandaling ito, si Lin Yuyu ay lumuluha habang nakikinig kay Minghi. Sinabi ni Dr. Zhao na walang halaga ang kanyang mga salita dahil ang babaeng nangolekta ng mga donasyon ay mamamatay sa harapan niya. Ang kaliwang mata ni Minghi ay dumudugo, ngunit seryoso at determinado siya. Sinabi ni Minghi kay Dr. Zhao na kahit may kakayahan siyang magpagaling at mag-regenerate, bawat suntok na kanyang natamo ay nag-iwan pa rin ng marka sa kanyang katawan. Sa susunod na segundo, ang kamao ni Minghi ay biglang nagningning ng pula at asol. Ipinahayag niya na nakapagdulot siya ng kabuuang 49 na suntok kay Dr. Zhao. Si Dr. Zhao ay nagulat at nagsimulang kabahan. Isang malaking bughaw na kamao ang nabuo sa ibabaw ni Minghi. Ang kanyang posisyon ay tila maghahanda siya ng suntok.
Sinugod niya si Dr. Zhao habang isinisigaw ang kanyang ultimate move, ang Star Mark Galactic Fists. Sumigaw si Ming-Hi ng malakas. Si Dr. Zhao ay naguluhan matapos malaman na si Ming-Hi ay gumagamit ng isang ultimate move na isang Violet Soul Rank na superpower. Hindi siya makapaniwalang matatalo siya ng isang tao na hindi man lang nakapasok sa Superhuman Institute. Ang mga kamao ay nasasalamin sa mata ni Dr. Zhao, at pagkatapos ay bumagsak ang mga kamao na parang isang avalanche. Ang mga dating kaklase ni Ming-Hi ay napanganga sa pagkabigla. Isang hukay ang nabuo kung saan nakatayo si Dr. Zhao at siya ay nakahandusay sa gitna ng hukay. Samantala, nakaluhod si Ming-Hi sa gilid ng hukay. Tumayo siya at sinabi kay Dr. Zhao na kahit ang kanyang kasalukuyang kapangyarihan ay mahina, ito pa rin ay libo-libong beses na mas malakas kaysa sa kanya.